Praise God! Magandang umaga sa inyo lahat at narito kaming muli para magbigay ng kapurihan sa ating Panginoong Jesus. At tara, samahan niyo po kami para magbigay ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos dahil tunay nga po na napakabuti niya sa bawat isa sa atin at lagi nating nararamdaman na every time na kailangan natin siya, nandyan siya at hindi niya tayo iniiwanan. Kaya naman, lagi nating i-desire na siya ang maghari sa ating mga buhay. Dahil kapag siya ang naghari, alam natin yung magiging resulta na laging maganda, laging may tagumpay. Kaya naman, huwag tayong magsasawang lumapit sa ating Panginoong Diyos dahil wala naman talaga tayong ibang malalapitan kundi ang ating Panginoong Diyos. Hayaan natin siya ang masunod sa ating mga buhay at makikita natin na laging may magandang resulta ito sa ating mga buhay. Praise God. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Balik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, oh Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Praise God. Minsan po sa buhay natin, we get lost, we make mistakes, and maraming times na tinatry natin na i-handle lahat ng bagay on our own, na nagiging reason para mapalayo tayo sa ating Panginoong Diyos. But this song reminds us po that we can always come back sa ating Panginoong Diyos. We can always seek His presence and sundin na talaga yung utos niya, yung will niya, yung ways niya sa buhay natin. And let this song be a declaration ng pag-surrender ng buhay natin sa ating Panginoong Diyos. Na kumbaga, we are saying to God na Lord, Ikaw na yung
maghari sa buhay ko. Ikaw na yung mag-control sa buhay ko at hindi ako. That yung plans natin, every decisions na ginagawa natin, every dreams or pangarap na meron tayo ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos at hindi na according to our will. Dahil kapag si Lord yung ginawa nating hari ng buhay natin, ng puso natin, makikita natin that our lives begin to change. Yung buhay natin ay magsisimula, mag-transform. We will love more, we will forgive more, we will obey more, and we will trust Him more. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y bibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi nababagat sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa
na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Totoo naman po no, kung marami lang tayong buhay, ang sarap na ilaan yun para sa ating Panginoong Diyos. Kasi hindi nun kayang tumbasan yung bawat bagay na ginawa niya sa atin. Simula pa noon pa man, before the world began and before we have come out into this world, hindi kayang sukatin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, gaya nung sinabi ng awitin natin ngayon mga kapatid, dahil isa lang yung buhay natin, yung isa lang yung taglay natin na buhay, huwag naman natin ipagkait sa Panginoong Diyos. Sa Diyos na Siya yung nagmamayari, sa Diyos na Siya yung nagbigay, sa Diyos na Siya yung patuloy na nagsusustain ng nag-iisang buhay na yan. At sa Diyos na patuloy na gumagabay, nagpapatawad at nagbibigay ng pagkakataon dyan sa nag-iisang buhay na yan. Yan nawa Siya talaga yung maghari, kapatid. And as we all know, ipagkakait pa ba natin? Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari bukas. The plans, ano may sinabi sa Bible, nangyayari o tunti nang nagaganap sa ating kapaligiran ngayon. So we have no time. Our life is too short para ipagkait natin sa ating Panginoong Diyos because walang ibang pwedeng makinabang ng ating buhay kundi ang nag-iisang hari at nag-iisang Diyos, walang iba, ang ating Panginoong Jesus. And as before we close, samahan niyo po kami, allow us to pray for you, to pray for our nation, and to pray for the whole world. Let us all pray. Lord Jesus, we thank you so much sa pagkakataon na binibigay mo sa bawat isa sa amin, sa patuloy na buhay na patuloy mong idinaragdag sa bawat isa sa amin. Na kung iisipin, kung tutuusin, we don't deserve everything we have right now. Kasi sino ba naman kami? We always fall short to your glory, Lord. Pero gayon pa man, hindi ka nagsawa na ibigin kami, hindi ka nagsawang patawarin kami ng paulit-ulit, hindi ka nagsawang pagpalain kami at muling bigyan ng paulit-ulit ng pagkakataon. Kaya naman, Lord, sa nag-iisang buhay na aming taglay, maibalik namin yung nararapat na paglilingkod, pagsamba, pagpupuri, at nararapat na pagtanaw, pagdakila sa iyong kadakilaan. Hindi namin kaya, Panginoong Jesus, kung wala ka. Hindi namin alam kung saan kami pupunta kung wala ka. Sabi nga po ni Apostle Peter, saan pa kami pupunta? Nasa sa inyo po ang salita na nagbibigay buhay. Ikaw yung pag-asa, ikaw yung katugunan, at ikaw ang kaligtasan namin, Panginoong Diyos. Lord, hindi namin alam kung hanggang kailan yung buhay namin. Sa lahat ng mga kapatid namin na nakakarinig ngayon, nawa, huwag nilang sayangin yung buhay na patuloy mong pinibigay. And today, let us decide to receive you as our Lord and Savior. Today, let us decide to serve you faithfully. Today, let us decide to boldly surrender our heart, our life, our all and all sa inyo, Panginoong Diyos. Minsan pa, maraming salamat, Panginoong Diyos. Lord, yung salitang thank you is not enough para, Lord, tumbasan, ibalik lahat, Lord, na ginawa mong kabutihan sa aming mga buhay. And Lord, ngayon, dalangin din namin, nais naming ipanalangin at itaas ang aming bansa. Bansang Pilipinas, Panginoong Diyos, na isa din sa mga kinahabagan mo. Pinili mo, kaya nga Lord, marami ang nakatanggap ng salita mo kasi marami kang mahal dito, Panginoon. And naniniwala kami na everything will be well at the end of the day. Puno man ng political chaos ngayon, Panginoong Diyos. But what we pray right now is that justice will rise above everything. Your love will rise above everything. Your grace will rise above everything. And let your righteousness rise above everything na nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. Maawa ka, mahabag ka, Panginoong Diyos. Lord,
alalahanin mo yung mga kabutihan at yung katapatan ng mga anak mo dito sa bansang ito. At patuloy na dinadalangin namin ng pag-asa, ang muling pagbangon, ang muling pagsasaayos, ang kapayapaan at katiwasayan ng aming bansa. Ang aming bansang Pilipinas, Philippines is for you, Jesus. This nation is for you, Jesus. And Lord, we also pray for Israel right now at yung mga karatig bayan, Panginoong Diyos. Hindi lingid sa iyong kalaman ito at ito ay part pa rin ng plano mo. Kaya what we are praying is carry out your plan. Hindi lang yung kagustuhan namin, yung kalooban namin. Dahil Lord, may plano ka. Mangyari ang gusto mong mangyari, Lord. At yung nangyayari ngayon sa kanila, mag-lead ito sa kanila, Lord, na lahat ng anak mo dyan ay tanggapin ka ng kanilang buong puso. Mag-lead ito ng togetherness and unity sa bansang Israel. At sa mga hindi pa tumatanggap sa iyo at kinikilala ka na Messiah, Lord, let the chaotic na nangyayari ngayon, let the war that happens ngayon, yun yung mag-awaken ng kanilang mga espiritu, Panginoong Diyos. Lord, sabi mo, you will curse those who curse Israel. You will bless those who bless Israel, Panginoong Diyos. Yun ang gawin mo ngayon, Lord God. Maraming pong salamat at dalangin namin sa lahat ng mga kapatid naming OFW na nandoon. Dalangin namin ng safety na makabalik sila ng payapa dito sa bansang Pilipinas. At kung naroon pa man sila ngayon, Lord, we ask for your protection and guidance sa kanilang lahat. Mahabag at maawa ka po sa kanila roon. Maraming pong salamat at sa lahat ng makakarinig ng mga papuring awit na ito, maging daluyan ng pag-asa, ng grace, Lord Jesus, na nagmumula, and even healing na nagmumula lamang sa iyo. Marami pong salamat. Let thy will be done in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all, kapatid.